Ito mga kabali, tuloy ko na ulit yung kay Jomar Rapal, pang 5 na. Yan, bali 999 na ano to, na gold o yellow. Yan, bali ito yung note nya, paki-upgrade lang idol. Ayan, i-upgrade lang daw. Bali open ko na yung top cover, silipin muna natin loob kung ano yung nangyari, kung may sira ba o wala. Ito mga kabali, 3 UF yung nakakabit na capacitor natin. Yan. Nabuo mo yung TV? Hindi. Sira rin. Naman tayo nakikita. Ay, may sunog pa. Meron pala tayo nakikita sunog. Yung resistor natin 33 ohms. Ayan, sunog. Hindi natin mapapa-under to. Kailangan palitan muna natin yun. Yan. Yung relay, i-convert na natin ng ano yan, ng MOSFET type. Ito yung kakabit natin para upgrade. Tapos palit tayo ng capacitor. Striperin ko muna yung ano, yung sunog. Tanggalin ko na siya sa housing. Yan. Ito mga kabali, napalitan na natin yung resistor natin 33 ohms. Yan, sunog. Yan. Testingin muna natin kung tutunog siya, kung magkakaroon siya ng reaction sa ilaw natin. Ito, on ko na. Ay, di ba pala nakakabit? Test valve lang tayo. Ito, on ko na. Yan, may ilaw. Meron. Naka 1K lang tayo. Kapit ko lang sa direct. Yan. Tingnan natin kung tutunog. Yan, tutunog. Ayan lang, nagpapabago-bago. Sira din yung lakasan. Ayan, bali kumukonsumo lang siya ng ano, ng 26 ampere. Naglalaro pa siya sa 30. Pero pinaka ano niya, 25 ampere. Ang pinaka stable niya. Yan, bali upgrade na natin. Itong 3 gagawin kong 4. Hindi naman natin pwede lagay dito yung 475, masyadong mag-iinit. Hanggang 4 lang tayo dito. Tapos yung relay, sabay ko na. Palitan ko na siya ng ganito. Ang DIY natin na ano, na MOSFET yung kinabit natin na nag-switch sa kanya. Ito, 3. Yan, bali yung gawin ko, capacitor sa yung kanyang relay. Papalitan natin ng ano, ng MOSFET na. Yan, balik na lang ako pagka nakakabit na. Ito mga kabali, ipaalam ko lang na yung mga kinakabit kong ganito, merong advantage saka disadvantage. Ito kasi pagka ito na kinabit natin, pag nalublob sa tubig yung pindutan natin, tsak na aandar siya. Pero hanggang di naman nababasa yung pindutan natin, di na ilulubog sa tubig, di siya mag-on. Yun lang magiging disadvantage nito. Ang advantage naman yan, hindi na siya re-rekta. Hindi na siya mamamakat o mamimirmis siyang pag pinindot mo, bigla na lang maglalak siya yung ano, yung relay. Hindi na siya bibitaw. Yun ang advantage nito. Pero sa ito, pwedeng ang gumagamit lang nito yung mga nangiigat. Hindi sa mga nangiisda, yung laging nilulubog yung stick sa pindutan, hindi siya pwede. Bali sinabi ko naman na to sa may ano, kay Jomar Rapal. Okay lang naman daw dahil puro igat lang naman ang hinuhuli nila. Hindi naman nila nilulublob yung switch. Kaya hindi delikadong gamitin. Mas okay kasi yung ganito kung ano, kung ito nakakabit, kasi hindi na delikadong rumektang matagal na hindi matatanggal. Ito kasi MOSFET type na. Kaya lang sensitive talaga siya sa tubig. Pagka nilublob mo sa tubig yung pindutan, tsak naiikot yung blower at meron ding ano, may ground din ang lalabas sa output natin. Yan, bali sinabi ko lang yung advantage saka disadvantage nito ng ating kinakabit na MOSFET na ano, na relay type.
Yan, bali kabit ko na yan. Para matesting natin kung gagana. Tapos magpapalit din nga pala ako ng lakasan, nagpapabago-bago. Sasabay ko na rin. Yan, palitan ko lang. Ito mga kabali, ito na yung capacitor natin, 4UF. Yung relay natin na pinalitan natin ng MOSFET type na ikabit na natin. Tapos yung lakasan na yan, makakabit na, bago. Bali hindi pa tayo nag-a-adjust ng frequency dito sa resistor natin. Adjust, saka yung trimmer, i-bypass natin yan. Tingnan muna natin kung gaano na itinas. Kabit ko na. Test valve lang muna, tingnan natin kung tutunog. Tingnan natin magkakaroon ng blower. On ko na. Yan, may blower. Yan, tumutunog. Okay, working yung ginawa natin. Direct na natin. Naka 1K pa rin tayo. On ko na. Yan, mandar 1K. Lakas natin. Yan, high na rin dito sa natin switch. Yan, kumukonsumo na siya ng 30, 31. Steady siya. Hindi katulad kanina doon sa na naglalaro yung kanyang ang kinakain sa battery. Yan, 30, 31, 32. Halos doon lang siya bumabaksak. Hanggang 30 lang. Ayan, okay na. Bali, subayin na natin ang paglalakas. Yun, yung 560K. Ito. Yung isa na to. Palitan natin ng 430 na i-bypass na natin dito sa sa kanyang trimmer. Aalisin na natin trimmer. Yung isang pa nitong hugutin, isang pa ng resistor dito na natin lalagay sa may pinaka trimmer. And bali palitan ko lang, balik na lang pag napalitan na. Ito mga kabali, ayan, nakakabit na yung resistor natin. Naka-bypass na yung ating trimmer. Ayan, yung paa. Subukan natin kung may pagbabago na sa lakas natin. Lagyan muna natin sa low. Yan, naka-touch valve lang tayo. Tingnan natin kung may problema o wala. Yan, manilaw naman. Lagyan natin direct. Oop, yeah. Tawag ko na. Sa low volume natin, nasa 13 ampere. Labo. Yan, 13. Ihain natin. Sagad, full volume. Ito, on ko na. Yan, nag 44, 46 na siya, ampere. Adjust na ng lakas niya. Sira yung flip-flop. Kahit wala naman yung flip-flop na yan. Naman nga, baka sira yung volume. Pero tingnan ko pa rin yung niya, yung volume niya. Baka sira lang yung volume. Baligtad pala yung kabit. Dito pala to. Yan. On natin. Wala, sira talaga yung sira yung flip-flop. Tingnan natin kung sa volume lang. Tingnan natin ito. Wala, sira talaga kahit palitan natin ng volume. Try ko na lang lagyan ng mismo yung yung circuit natin sa flip-flop yung may problema. Yan, bali kahit di naman siguro buuin na yan dahil ginagamit lang naman to sa igat. Yan, sina lang ang kakabit natin dito. Ay, dalawa pa pala. May pampalakas ng tunog. Lagay ko na. Yan. Ay, lumakas na. So, yung susunod natin, lagi naman request nila Jomar yung kabitan ng ng ating socket sa switch. Yan, bali lagyan ko lang. Balik na lang ako pag meron na. So, bali, naikabit na natin yung socket natin sa switch. Ito. Kabit na. Doon na tayo nakalagay yung switch natin. Ayan. Bukan muna natin kung under. Yan, maandar naman. Upgrade na to.
bali sa 999 na ano to, na dilaw. Ito. 99, tatlong 9. Bali hanggang dito na lang yung upgrade niya. Okay na.